So the title of my message is The Transforming Power of Obedience. Sabihin niyo nga po, obedience. Yes. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay napakamakapangyarihan. Kayang magbago ng buhay mo. Amen ba? Sino dito gustong mabago ang buhay niya? Sino dito gustong mabago ang buhay niya? Parang, Amen. Hallelujah. Basahin natin ang isang tao na binago ng buhay ng Diyos. At alam ko, hindi lang siya ang binago ng Diyos, kundi pati ang buhay ninyo kayang baguhin ng Diyos. Amen ba? Are you ready? Amen. Basahin po natin 2 Kings chapter 5 verse 1 to 19. Ito po ay kwento ni Naaman. Okay? Sabihin niyo nga po, Naaman. Kailangan alam niyo yung istorya na napakagandang storya po nito. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 19. Okay? Basahin po natin. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo. Sino yung pinuno na yon? Nakababasa yun. Sino yung pinuno na yon? Si Naaman. Okay? Dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Ang Aram po, ito po yung isang lugar saan ito po ay nasa northern part noon. Ito ngayon po ay Syria. Okay po. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Siya po ay pinuno o sige, commander-in-chief, general, okay, namumuno sa mga sundalo, matapang, pinagtagumpay siya ng Lord sa Aram, sa lugar na yon. Binigyan siya ng Panginoon ng katagumpayan. Lahat ng sasakupin, ang sakop niya. Okay? Dahil kay Lord. Kaya lang, meron siyang ang sakit sa balat. Hindi lang sakit sa balat na, ay may pimples yung Hindi lang ganon. Pag sinabing malubhang sakit, some of them are, they're referring to leprosy. Ketong. Diba? Yung may mga ano-ano. At karaniwan yung may mga ketong na ganon, nahihiya, tinatago, hindi ka lumalabas, nagtatago ka sa mga tao. Kasi ayaw mo makita. At kung gusto mo magpakita, magsusuot ka ng maraming damit para itago lahat. Okay? So yun. Hari siya, marami siyang nasakop, sabi, successful siya, commander-in-chief, mataas ang rango, pero may malubhang sakit. Noong lumusok ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sabi niyo nga isang araw, one day, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, magagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Okay, sino daw propeta? Saan daw yung propeta na yon? Sa Samaria. Okay, so parte yan ng Israel. Okay, sa Samaria. Yun po yung capital nun, that time. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. So may alipin, okay, kumbaga may kasambahay doon, si Naaman, sabi niya, alam niyo po, kung pupunta lang po kayo sa propeta sa Samaria, pagagalingin niya kayo. Kaya, syempre, kapag ikaw, yung sakit na yon hindi kayang pagalingin or walang lunas, kasi noong panahon na yun, walang lunas. Yung sakit na yon sakit sa balat. At nung narinig niya, pwede, may pag-asa. Sinabi ng alipin, alam po, meron po akong kakilala, propeta, pagagalingin kayo nun. Bakit? Siguro itong alipin na ito, nakita niya, or maaaring naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya sinabi niya sa amo niya. At yung amo niya na commander-in-chief pumunta doon sa hari niya. Okay? Ang hari nito that time is si Ben-Hadad II. Yung hari doon sa Aram. Sabi niya, verse 4, pumunta si Naaman sa hari. Sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Verse 5, sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel
Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak, 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari. Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Yun ang nakasulat doon sa sulat. Sumulat yung hari ng Aram sa hari ng Israel. That time, ang hari ng Israel, si King Joram, anak ni Jehoshaphat. So, siya yung hari noon, si King Joram. Natanggap niya yung sulat kay Aram. Pagalingin mo yung aking commander-in-chief. Okay? Sinulat niya yun. So, ito naman, si Naaman, bago siya pumunta doon, anong ginawa niya? Nagdala siya ng regalo. Ano yung mga regalo? 350 pilak, ginto, at mga damit. Ibig sabihin, isang set ng damit, 10 set ng mga damit. Okay, that time, siguro sa panahon natin, ang pilak, I tried to search it, it cost about like 16 million pesos. Sa pilak, sa ginto, around 350 million pesos. Ganun yung word ng regalo that time. Ibig sabihin, talagang kasi nga, mataas ang posisyon niya, kaya meron siya ganun. At 10 set ng damit. Siguro may Gucci, may yung mga, siyempre, di pa uso nun. Ibig sabihin, yung mga magagandang damit, dala niya, bakit? Pag alam mo ikaw ay pagagalingin, at ito ay sa buwan, ito ay malubhang sakit na alam mo, halos ibibigay mo yung buong kayamanan mo para pasalamatan yung taong magpapagaling sa iyo. Amen ba? Amen ba? Kasi ang taong naghahanap ng pag-asa, halos ibibigay niya ang lahat. Okay? Pero tignan natin kung ano nangyari sa storya na ito. Ngayon, pinaalam ng hari, kasi nag-uusap hari sa hari eh. Pinaalam niya dito sa hari ng Israel, pagalingin mo. Okay? Pagalingin mo yung lingkod ko. At nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya. Anong ginawa niya sa damit niya? Pinunit. Bakit? At sinabi niya, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Nagulat lang si Haring Joram, nagulat lang, bakit? Parang imposibleng bagay yung pinagagawa sa akin. Ano gusto nitong hari na ito? Pagalingin, Diyos ba ako? Naisip ng hari, siyempre dapat ng mga hari, busy sa pagkikipaglaban eh. At naisip nila, parang gusto lang siguro nito ng away. Kaya pinumit niya yung damit niya kasi hindi niya alam bakit ano ba itong pinasok ko or ano ba itong papasukin ko, nagulo or problema. Okay? Minsan, ganun tayo, nagre-react tayo pag dumating yung problema. Ano to? Bakit dito? Ayaw natin sa problema. Minsan, nag-overacting ka na pala. Ano kapag may problema, kapatid, huwag kang huwag kang OA. Okay? Huwag kang mag-overthink. Kasi minsan, yung mga problema na yan, inaalaw ng Lord dahil may gagawin siya. May pagpapala siyang gagawin at ibibigay para sa iyo. Amen ba? Gusto ko kayo naging para may pagpapala. Parang ayaw niyo. Ha? May pagpapala si Lord sa iyo, kaya inaalaw niya yung problema. Yeah. Ay, kalabitin mo yung katabi mo, kaya huwag kang maging OA. Huwag kang maging OA. Overactive, huwag OA. Okay? Di pa tapos. Verse 8. Nang malaman ni Eliseo si Elisha, ito yung prophet, nalingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ng taong yan para malaman niya na may propeta sa Israel. Hindi natapos yung pagiging OA ng hari. Diba? Bisa kakaisip niya, hindi naman pala siyang magpapagaling. Diba? Meron naman palang propeta sa Israel. Ba't ka pa napunit? Sayang yung damit mo. O, hilin mo ulit yan. Okay? Alam niyo naman yung mga damit ng hari, talagang elegante. Diba?
At sa hari, huwag kang OA. Padala mo yan dito sa akin. Okay? Bakit sa ganun lang eh? Kapatid, huwag kang OA sa problema mo. Dalhin mo yan kay Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang OA. Dalhin mo yan kay Lord. Oh, amen. Dalhin mo kay Lord. Kaya, verse 9, umalis si Naaman, sakay ng mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. So sabi ng Haring Joram na Israel, "Oy, pumunta ka daw." May propeta doon, si Eliseo, Prophet Elisha. Siya magpapagaling sa'yo. Pumunta nga naman, dala yung karwahe niya. Pero, si Elisha, inutusan niya yung alipin niya, lingkod niya, o sabihin mo doon na maligo lang siya na 7 beses sa ilog Jordan. So, hindi niya hinarap, hindi niya sinabihan lang. Pero itong si Naaman, excited. Dala-dala pa siyang ginto, ilak, siya nung dami talagang, baga in grande to eh. Sama pa siyang mga lingkod niya. Ganun siya, excited siya. Nandun yung, yung commander-in-chief ako ng, general ako ng mga sundalo ko. Okay? Pero may malupang sakit. Okay? Verse 11. Ano nangyari nung inutusan na maligo sa ilog ng Jordan? Verse 11. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Naranasan mo naman na may dinala ka kay Lord na problem. Tapos parang sabi lang ng Lord, anak, pahinga ka lang. Sasabihin mo, hindi na ako makapagpahinga eh. Hindi na ako Tapos gagabog ka na sa Lord, ayaw mo na siya kausapin. Ano ba naman yan, Lord? Ganun lang, wala akong gagawin. Sabi lang ng Lord sa'yo, steady lang. Diba? Pero ikaw, higaga ka. Hindi, Lord. Kaya gusto mo may gagawin eh. Diba? Pero ang sabi naman, siya ay nagdabog, si Naaman. Sabihin, hindi niya nagustuhan yung instruction na ipapagawa sa kanya. Diba? Bakit ako maliligo 7 beses sa ilog Jordan? Mukha ba akong hindi naliligo? Baka ba? Kaya ka nga may malubang sakit sa balat eh. So sabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Diba? Hindi siya hinarap kasi inutusan lang ni Elisha yung kanyang lingkod. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Diba? Yun ang gusto niya. Gusto, pag-pray mo ako. Inayans mo ako. Diba? Pag ginano mo, gagaling ako. Diba? May gusto tayong may gusto tayong kaparaanan kung paano tayo gumaling eh. Tama ba? Minsan may gusto tayong, hindi, kailangan ito yung gusto ko. Sige, Pastor, mag-pray ka mga 1 oras. Sinihans mo ako, pahiran mo ako ng oil, at kung ano pa. Diba? Pero minsan, kakaiba si Lord eh. Diba? Sabi, maligo ka lang. Maligo ka lang. Pero iniisip ko na tatawagin niya ang Diyos, ikukumpas at pagagalingin siya. Verse 12, ang mga ilog ng Abana at Farpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Kasi yung ilog ng Jordan parang medyo malabo. Parang Pasig River, pero kahit pa paano yun, hindi naman buruburak yun eh. Talagang kumpara doon sa ilog nila doon sa Damascus, sa Farpar, napakaganda. Bakit hindi na lang doon? Hindi gusto siya. Galit na galit pa siya. Isipin mo yun? Para kasi ang dumi, baka nga lalo pa akong magkasakit. Baka hindi ako mamamatay sa sakit ko sa balat, baka mamatay ako hindi ako makahinga sa dumi. Or kung ano man. Diba? Pero hindi man madumi yun. Talagang hindi na siya malinaw. Okay? Verse 13. Dito ng iba. Pero, sabihin niyo nga po, pero. Kapag may pero sa buhay natin,
Sa English niya, but. Minsan may gusto ka. Tapos meron darating. Pag nilagay mo kasi yung word na pero or yung but, ibig sabihin, teka lang. Okay? Baka hindi ka naiintindihan. Yung iniisip mo, gustong palitan ng Lord, teka lang. Pero, hindi pa tapos eh. Nuunahan mo na si Lord eh. Lumapit ang mga utusan niya at sinabi, ay yung mga lingkod ni Naaman, sinabi sa kanya, Amo, kung may ipinapagawa ko sa inyo ng malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin niyo to? Pero bakit hindi niyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? Diba, minsan kapag may problema ka na hindi mo masolusyonan ka, diba? Lord, gagawin ko ang lahat. Kahit gaano pa kahirap, pagalingin mo lang ako. Lord, gagawin ko lang ang lahat. Ayusin mo lang to. Minsan ganyan, nangangako tayo. Tama po ba? Yung halos mangako tayo na, Lord, sige, gagawin ko lahat. Gawin mo lang to. Pero buti pa itong mga lingkod niya, may common sense. Parang boss. Kung mahirap yung paggagawa sa'yo, di ba gagawin mo? Ano to, maghuhugas ka lang, naliligo ka lang, di mo ba gagawin yun? Mas madali nga yun eh. Kasi ang tao, gusto, yung mas pinahihirapan natin ang sarili natin. Tama ba? Minsan gusto natin matuto in a hard way. Pero ang Lord gusto na, simple lang, sunod lang. Tama po ba? Ang dami natin iniisip, ang dami natin, simple lang, sumunod ka. Amen? Kalamitin mo yung katabi mo, sabi mo, sumunod ka. Verse 14, kaya pumunta si Naaman sa ilog, mas-masan, ano, hindi naman mahirap yung pinapagawa, bakit hindi ko magawa? Kung pagawa pa ako, kung ano pang mga mahirap na bagay, hindi ko magawa, dito na, sige, subukan ko. Diba? So, pumunta siya sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sakit. Ito yung gusto ng karaniwan ng mga babae. Yung may skincare treatment sila na magmumukha silang bata. Amen? Sila dito gusto mo magmukhang bata. Ha? Total, walang ilog Jordan dito para lumubog ka 7 beses. Ang sasuggest ko, kumuha ka na lang ng tsupon. Magmumukha kang bata. Uy, kitang baby. Laki-laki mo na, nakatsupon ka pa. Diba? Magmumukha kang bata, magmumukha kang baby. Diba? Pero ito yung nangyari sa kanya. Hindi lang siya gumaling sa kanyang balat. Yung balat niya, naging balat pa ng parang sanggol. Kuminis. Diba yung pagbalat ng sanggol, gusto natin kagat-kagatin, haplos-haplosin, diba? Ang cute. Naging ganun siya. Hindi siya nagmukhang sanggol, yung balat niya. Okay, baka isipin niyo sinama, nagtsukwan, naging sanggol. Okay, hindi yun. Pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos, bumalik siya doon. Tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo. Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo, pero tumanggi siya. Ang dami na regalo, pero sabi ni Elisha, hindi. Okay? Kasi secured. Ang mga taong secured, hindi basta-basta naakit. Okay? Sa regalo. Kahit ginawa, kasi parte yun ang paglilingkod niya. Verse 17, sinabi Naaman, kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Sabihin, kukuha ng lupa doon sa Israel at dadalhin doon sa lupa doon sa Aram. Dadalhin ng kanyang mga kabayo. Okay?
ng kanyang mga donkey. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Remon para sumamba. Dapat lang nagawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon. Pero sinabi ni Eliseo, umalis ka ng payapa. Sino mo, nabago yung kanyang balat, gumaling siya, naging parang sanggol pa, at anong nangyari? Nabago ang kanyang pananampalataya. At sinabi niya, walang ibang Diyos. Dahil sumasamba siya sa Diyos-Diyosan eh. Remon, marami silang Diyos doon sa Aram. Pero nung natagpuan niya ang Diyos dahil sa kapangyarihan na ginawa sa kanya ng Diyos, because simple instructions na sinunod niya kay Prophet Elisha, nabago ang kanyang pananampalataya. Hindi tinanggap yung regalo, pero ano ang naging, ano yung naging action ng kanyang pananampalataya? Kumuha siya ng lupa at dadalhin niya doon. Para saan? He is building an altar for the God of Israel in a foreign nation. In a nation where there are so many gods. At gusto niyang sambahin ang tunay na Diyos sa bayan niya. Nagkaroon siya ng tunay na relasyon sa Diyos. At gusto niya mag-worship. Hindi lang pala ang plano ng Diyos, hindi lang ang balat, pagalingin siya, kundi ang mismong buhay niya mabago at makilala niya ang buhay ng Diyos. Amen? Gusto mo ba yung kapatid? Yung mga bagay, mga tao, pamilya mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Maaaring ikaw yung katulad ng lingkod na nagsabi kay Naaman, alam niyo po, meron doon. Kaya pagalingin ka po. Diyos lang ang kanyang magpagaling. Amen? Ituro mo sila kay Jesus. Nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng solusyon sa matagal na nilang problema, malubhang sakit, malubhang karamdaman, malubhang problema, at kung ano-ano pang mga pangangailangan na tao na malubha na, sabihin mo kapatid ang solusyon, dalhin mo sila kay Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dalhin mo sila kay Jesus. What are the three things that I'd like to share to you? Spiritual leprosy. Naaman's physical leprosy is like a sin which can control lives and prevent people from experiencing God's fullness. Alam mo yung leprosy ni Naaman, siya ay talagang general, may ano ng mga lingkod, pero anong sabi doon? Ang leprosy, ang sakit, para yung kasalanan. Na yan ang humahad lang sa'yo para hindi mo makita yung kapangyarihan ng Diyos, hindi mo maranasan. Inaalaw yan ng Lord kasi para hanapin mo siya. Amen ba? Isaiah 59 verse 1 to 2. Behold, the Lord's hand is not shortened. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos, that it cannot save, nor His ear heavy, that it cannot hear. Hindi binigyan Diyos, hindi maiksi ang kamay niya. Kaya kanyang abutin sa malubhamong karamdaman, malubhamong problema. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Walang problema sa Diyos. Kaya kanyang abutin, kaya kanyang pakinggan. Ang problema, yung kasalanan natin, na siyang humahad lang at nagpapabingi sa mga panalangin natin sa Diyos. So, ang problema nasa atin. Wala sa Diyos. Kasi kaya kanya abutin, kaya kanyang pakinggan. Kaya lang, yung mga ginagawa natin hindi maganda, yun ang nagiging hadlang. Spiritual leprosy. Nasa sin. Ano ba yung mga kasalanan natin? Na siyang humahad lang sa mga panalangin natin. Humahad lang sa mga bagay na gusto natin makamtan. Amen? Human limitations. Mga bagay. Kaya natin hindi nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos kasi nakaasa lang tayo sa gawa natin.
na hindi natin alam na limitado ang ating karunungan, limitado yung ating kaparaanan. Hindi mo madadala sa diskarte si Lord. No human could cure Naaman's leprosy. No human can cure sin. Only God, through His appointed prophet Elijah, could bring about the healing. Walang ibang kayang mag-restore sa buhay mo, na kayang buuin yung mga wasak na bagay sa buhay mo. Walang ibang kayang magpagaling sa'yo. Walang ibang kayang magpatawad ng kasalanan mo, kundi ang Diyos. Amen? Kaya huwag kang iisip ng mga bagay na hindi. Lakad na lang, hindi gagawin ko na lang to. Minsan, tayo ay hindi, kailangan ko lang magsimba, hindi, kailangan ko lang magbigay sa church, hindi, kailangan ko lang maging mabait, maging mabuti. Yung kapatid, human limitations, limited lang tayo. Magagawa natin yun kung tama ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan i-check natin yung puso natin. Amen? Nakadepende ka pa ba sa sarili mong gawa? O nakadepende ka sa kapangyarihan ng Diyos? Jeremiah 32:27, ito yung pangako ng Lord. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ako ang Diyos ng lahat ng sangkatauhan. Merong bang mahirap na bagay sa Diyos? Wala. Marami sa inyo, mga bagay na ginawang imposible ng Diyos, naging posible sa kanyang kamay. Hindi naging mahirap sa Diyos. And God is asking you, may mahirap ba para sa Kanya? Wala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala. 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 Meron. Meron. Job chapter 5 verse 9. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Ang dami ng mga bagay na pinakita sa atin ng Diyos. Tingin ka lang sa paligid, napakaganda ng kanyang creation. Tumingin ka sa mga dati mong problema na sinulusyonan ng Diyos, kung paano kanya binuhay at nasinustain hanggang ngayon. Milagro yun. Hanggang ngayon, buhay ka pa, humihinga ka pa. Ganun, kabuti ang Diyos. Hindi mo mapipigilan ang kanyang kabutihan. Hindi siya nalilimitahan. Amen? Hindi limitado ang Diyos. Hindi katulad natin. Minsan, gagawa lang tayo ng mabuti kapag feel natin. Pero ang Diyos, araw-araw siya ay mabuti. God is good all the time. Amen? Third thing, pride and offense. Our pride and offense prevent us from obeying humble instructions of God in receiving God's grace. Minsan yung kayabangan natin at minsan yung pag tayo pa'y nasaktan, na-offend pa tayo. Alam niyo yan, minsan ang humahadlang sa atin para hindi tayo makasunod. Bakit? Katulad din naman. General ako eh. Ito yung gusto kong gawin eh. Ito, pwede ba doon na lang sa ilog ng alos? Mas maganda yun. Ano ibig sabihin? Mas matalino ka pa sa Diyos? Mas marunong ka pa sa propeta ng Diyos? Minsan yung mga success natin sa buhay, binabalandra natin, piniflex natin. Para may say tayo. Hindi mo ba ako kilala? Marami na ako nagawang magaganda, mabubuti, maganda na yung pangalan ko, katayuan ko. Pero alam mo, minsan yan ang bubulag sa'yo para hindi ka makasunod sa simpleng instructions. Diba? Pansinin nyo, yung mga taong edukado, nakataas ang edukasyon. Kaya minsan pag nahuli sila sa kalsada, diba, may nagawa silang mali, na pumasok, na kuwari, red light, go pa sila, or kung ano mang kasalanan sa batas na gawa nila, minsan sila pa yung nagmamalaki. Bakit? Pride. Doon yung posisyon, yung title. Ito ako eh, matagal na ako sa church eh. Alam ko na yan eh. Pero simple instruction, hindi makasunod. Nagyayabang, matagal na daw siya sa church. Nagyayabang na marami na siyang alam. Nagyayabang tayo, pastor na ako eh.
associate pastor na ako dito, leader na ako dito. Kapatid, mag-ingat ka. Biyaya ng Diyos kung narating mo yan, posisyon na yan. Pero hindi yan dapat ang bubulag sa'yo para hindi ka makasunod sa simpleng instruction ng Word. Amen. Amen? Isaiah 55 verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than their thoughts. Kaya huwag ka magmalaki, kapatid. Nagagabo ka, hindi mo gusto yung tandaan mo, mas marunong ang Diyos sa iyo. Alam mo, minsan kaya pinapadaan tayo ng Lord sa mga sitwasyon, mga problema. Minsan yun ang nagre-remind sa atin na tayo ay magpakumbaba. Na hindi lahat ng bagay kaya mo. Amen? Na ang susi lang ay sumunod. So anong gagawin natin? 3 things. And then we're done. Seek the right source. Amen? Hanapin mo yung tamang source. Don't look for human solutions to spiritual problems. Instead, turn to God. May problema kang spiritual. Di ba? Dapat ang hinahanap mo na solusyon pang spiritual yun. Alam mo yung physical na disease na gano'n? Akala ni Naaman, sakit sa balat lang yun, na malubha, yun lang yun. Pero ang totoo nun, in-expose lang ng Lord yung klase ng puso na meron siya. Na sa simpleng instruction ng propeta, hindi siya makasunod. Kasi ang Diyos, kaya niya naman talagang pagalingin physically. Pero ang mas gustong pagalingin ng Diyos ay yung puso na may sakit. Merong pride, merong offense. Yun ang gustong pagalingin ng Diyos eh. Yung puso mo na hindi mo nakikita, na hindi nakikita ng ibang tao, na yun ang may problema. May sakit ka na nga, ayaw mo pang umamin na may sakit ka talaga sa puso mo, sa loob ng puso mo. Ganyan tayo, nagtatago kaya nga ang mga taong may leprosy. Physically, tinatago nila sa damit nila. Kasi nakakahiya. Pero kung meron mang tayo mas magaling itago na bagay sa buhay natin, alam mo, yun yung puso rin natin. Yun yung kaya natin itago, yun yung kaya natin pekein sa mga tao. Pero wala kang mapipeke sa Diyos. Kita-kita niya. Kaya akala ni Naaman, gagaling siya physically, pero ang totoo, gusto ng Diyos, yung puso niya ang gumawa. Matanggal yung pride, matanggal yung offense dyan sa puso mo. Matanggal yung yabang mo, matanggal yung pagdadabog mo, matanggal yung mga bagay na makasalanan sa puso ng tao kasi hindi makakakilos ang Diyos. Dahil ang Diyos, ang kasalanan, yan ang humahadlang sa mga mabubuting bagay na gusto natin, na gusto ng Diyos na maranasan natin. So go to the right source. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. God is naturally consistent in giving of good things. He is the source of all life, both physical and spiritual, and He never changes. Ang kaya magpabago ng buhay mo, walang iba kundi ang Diyos na nagbibigay ng perpekto biyaya sa buhay mo. Every good thing, siya lang. Kompleto ang gusto niya. Hindi lang yung balat, hindi lang yung sakit mo physically, kundi spiritually, even your innermost man. Yan ang gustong ayusin ng Diyos. Amen? Second, real faith obeys. Ang totoong may pananampalataya sa Diyos, sumusunod. Be willing to set aside your pride and willing to humble yourself. Simple obedience and faith can lead to your complete healing and transformation. Amen? Yung simpleng pagsunod mo lang sa Diyos, sa Panginoon, minsan yan ang magdadala sa iyo. Pero kung ikaw, sabi ni Pastor, baka dito. Sabi ni Pastor, maglingkod ka.
Pero ikaw, ayaw mo pa rin. May ano pa ako, may project pa ako eh. Isa kasi gusto natin marating yung success. Ito nga si Naaman successful na nga eh. Sobrang successful. Pero inalaw ng Lord na magkaroon ng siya ng sakit. Bakit? Dahil may mali na sa puso. Ikaw papunta ka pa lang sa success mo, may mali ka na kaagad sa puso. Anong mararanasan natin? Kaya ngayon pa lang, matutunan natin na magpaayos sa Lord. Amen? Alabitin mo katabi ng sabi, magpaayos tayo kay Lord. Exodus 15:26. Sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh sa mga Israelites, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Kung makikinig ka lang maigi, kapatid, at susundin mo yung sinasabi at yung mga utos ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, ang pangako niya, hindi ko gagawin yung mga sakit na nilagay ko sa Egypt. Kasi ako yung Diyos na nagpapagaling ng mga sakit. Ang susi sa pananampalataya, totoong pananampalataya, ay ang paglakad at pagsunod sa Diyos. And the last one, lead the needy to Jesus. Let the sick and lost hear and experience the transformative power of Jesus Christ. Point them to Jesus. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Yun ang layunin ng ating Panginoong Jesus. Layunin ng ating Panginoong Jesus ay mabuti. Layunin ng ating Panginoong Jesus, ibalita yung magandang balita. Gagaya ng ginawa ng alipin na babae na dalagita, sabi niya, meron doon na nagpapagaling. She's pointing naman to God. At nung tinuro niya doon, travel ka, pupunta ka doon. Gumawa siya ng paraan lahat para makapunta. Bakit? Kasi kailangan niya. May malubhang sakit. Marami sa inyo dito, maaaring you're confused, you're lost, you don't know your purpose. Ano ba ang gagawin ko? May problema sa pamilya, may problema ako sa sarili ko, hindi ko alam kung anong direksyon ng takbo ng buhay ko. Kapatid, I would like to point you to Jesus. And if you surrender your life to Christ, hindi lang sakit ang kayang pagalingin ng Diyos. Kaya niyang i-transform ang buhay mo. Amen? He can transform your life. Can you just